Hello guys, welcome sa Pinoy Recap PH. For more Manhwa Tagalog Recap, paki-like, comment, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-update ko kayo pag may bago tayong upload. Maraming salamat. God bless. Lumayo si Woo Jin at sinabihan siyang pag-isipan ito. Bumuntong hininga ang batang si Juan at umupo sa kanyang upuan. Naiinis siya sa pagkawala ng lahat at saglit lang. Nagsisimula siyang mag-isip kung saan siya nagkamali at kung saan siya nagkamali. Ang tao ay mukhang nalulumbay na sinasabi na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Nakikita namin ang isang pagsabog sa gitna ng isang lungsod na may ilang mga helikopter na lumilipad papasok. Ang isa sa kanila ay nahuli ng isang sinag ng apoy sa mukha at nakita namin ang isang dragon na tumatakbo sa lungsod, umaatungal, dahilan para tumakbo ang mga tao sa takot. Tumingala ito para may mapansin, ngunit huli na. Habang tinutusok ni Francois ang mata nito, hinihiwa hanggang sa gilid ng lig nito. Ang isang bagong labasan ay sumasaklaw dito, na pinag-uusapan kung paano ang halimaw ay nasakop ng Dragon Slayer. Gayunpaman, talagang natatakot pa rin ang Paris, na nagdulot ng mass panic. Nakikita namin na ito ay sanhi ng isang dungeon break sa lugar ng Bordeaux at sinabi ni Francois na ang 7th floor dungeon ay sobra para sa kanya dahil ang pakikipaglaban sa mga mandurumog maliban sa dragons ay nakakainis lamang at nagsimula na sila protesta sa kanya. Si Francois, nagbabasa ng mga artikulo, naiinis at ang sabi ng kanyang butler ay tila nahihirapan siya. Sinabi ni Francois na hindi lang ito mahirap, hindi pagkakaunawaan ang mga tao, at iniisip niya kung sa tingin nila ay masaya siya sa sitwasyon. Mas naiintindihan niya lang ang kanyang mga kakayahan kaysa sa kanila, sabi ng butler. Tama siya dahil kung maghihintay sila ng matagal, papasok siya sa isang 7 palapag na piitan. Sinabi ni Francois kung wala siyang gagawin. Hanggang doon, patuloy na magrereklamo ang mga mamamayan. Sinabi ng butler na yon ay dahil lumalabas siya ng mag-isa at masyadong maaga para mawalan ng pag-asa. Nakita namin si Francois na dumating sa isang restaurant at sinabi ng butler na umaasa siyang magiging maayos ang kanilang pag-uusap. Napalingon si Francois para makita si G na nakayuko sa kanya at pinupuri siya nito. Sabi niya kanina pa. Nagtatanong kung kumusta na siya, sinabi niyang ayos lang at malamang na mahirap maglakbay hanggang dito. Hindi naman daw, at pumasok na sila sa loob at mabilis niyang napansin na walang laman ang lahat. Sinabi ni Francois na inupahan niya ang lahat dahil narinig niyang darating siya. Nagpasalamat siya sa kanya para sa kanyang pag-aalala at sinabi niya na ito ay wala. Narinig nila ang tunog ng baboy na kumakain at lumingon upang makita si Jenna na kumakain ng pagkain. Tinitigan siya ni Francois at napansin ni Gina, saka tinanong kung first time ba ni Emma na makakita ng kumakain. Naiinis si Francois sa pagtawag niya kay MR saka tumayo at tinanong kung sino si Jenna para kumain siya ng ganito sa isang restaurant na inupahan. Ngumiti si Gina, sinabing siya ang pumunta sa piitan sa ika-7 palapag, ngunit pinutol siya ni Gi. Sinabing kasamahan niya ito at dapat ito ang unang beses nilang magkita. Sinabi ni Francois na naiintindihan niya. At dapat ay bagong empleyado ito na ginagamit niya bilang bodyguard. Gina feels hurt, she then tells Gina to be quiet while they talk. Poor guy Jisoo sits. Naglagay siya ng dokumento sa mesa na nagsasabing tiningnan nila ang kanyang mga mungkahi, kaya inilagay nila ang kanilang mga kinakailangan dito. Tinitingnan ito ni Francois habang patuloy niyang ipinapaliwanag kung paanong ang hinahanap nila ay isang kondisyon na siyang pahina ng kasanayan sa Death Knight. Si Francois ay nagsimulang pawisan ng kaunti bilang G, kaya nagpatuloy sa mansplaining na ito ay isang natatanging kasanayan, hindi isang maalamat, kaya ito ay isang bagay na maaaring makuha ng kanilang opisina. Sinabi ni Francois na naiintindihan niya at sinabihan siya nito na patuloy na makinig. Tinatanong niya kung natatandaan niya ang item na inihatid niya noong huling nasa Korea siya. She's talking about Balmong, and Jisoo said that second is giving him a discount for the item he received. Sabi ni Francois mukhang may konsensya na si second. Pumasok si Shin Hai at sinabing lahat sila ay masipag sa mabilis na pagdating. Napalingon silang dalawa sa kanya kasama ang 2 gwardiya at si Gina na medyo galit, Shanghai glares AG, so who just stares back at her. Nakita namin silang lahat sa isang mesa
At sinabi ni Shanghai na hinihiling nila ang Mesha Guild na makipagkumpetensya sa ilang ragtag player para sa karapatang linisin ang 7 palapag na piitan. Tinutuyan niya ang Savior Guild na sinasabing hindi siya makapagsalita. Tinanong niya si Francois kung ginugulo siya nito dahil hinihiling ng gobyerno ng France ang Mesha Guild. She keeps complaining, asking if they know who they are messing with. Jenna, tired of hearing her explain, said she's going too far if a newcomer like him have to speak up, asking who she was calling ragtag. Kung hindi niya ito gusto, bumalik na lang sa Korea, hayaan silang maglinis ng piitan. Tinanong niya kung sino siya at sinabihan siya nitong tumahimik dahil hindi pa naalis ng Mesha Guild ang I-7 floor donjon na mas mataas. Kaysa sa ranggo, ibig sabihin ay pareho. Ang kanyang hasang kaysa siya ay walang karanasan rating sa isang 7 palapag. Kaya tingnan natin kung maaari pa ba siyang maging mayabang kung matalo sila ng Savior Guild sa paglilinis ng piitan muna. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito at tumayo si Gi. At sinabing iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya sa kanya na malalaman niya kaagad at malalaman niya. Makita siya mamaya. Yumuko siya kay Francois at nagsimula na silang umalis. Nagsisimulang kumulo ang Shanghai sa galit habang nag-iisip si Francois tungkol sa isang bagay. Nakikita natin sa ilang artikulo ng balita na pampubliko na ngayon ang 2 guild na maglalaban-laban. At ang Spasiba ay nagtatanggol sa France habang pinag-uusapan ng Shanghai kung paano siya gumagawa ng French branch ng guild. Tumanggi si Francois na makibahagi dito at sinabi ng gobyerno na gagawa sila ng anunsyo. Pinutol nito ang anunsyo na iyon at nakita namin ang Shanghai na nanginginig ang kamay ng isang lalaki habang kinukunan ang 1 toneladang litrato. Nakita namin si Francois na nakabalat kayo, pinapanood si Gina at G na naglalakad at nagtatanong kung sino man sa mga mamamahayag ang nakahuli sa kanya. Sabi ni Francois dahil walang dumadagsa sa kanya, sa tingin niya ay hindi. We learn it's been a month since their conversation and he asked if they've well. So says yes, and then he hands her an item. She asks what it is, and he tells her due to them he solved big issue. He talks about how sabi niya gusto nila ang piitan. Savior Guild, at dahil sa kanilang nakakaakit sa Shanghai, nagawa ng gobyerno na magkaroon ng mahusay na negosasyon. At dahil idineklara ng Mesha Guild sa mundo na ginagawa nila ito, ilang oras na lang bago ito maklear. Sinabi niya na hindi pa ito maklear, ngunit malugod nilang tatanggapin ang kanyang regalo. Nataranta si Gina dahil nawalan sila ng karapatang mag-clear dahil sa Mesha Guild. Nakita namin siya sa ibabaw ng bangkay ng isang halimaw at iniisip niya kung magiging ganito, bakit niya ginawa ang anuman sa simula, na pagtanto na siya ay isang uri ng pampublikong pahayag. Kaya inabot ni G ang bag at inilabas ang pahina ng kasanayan para sa Death Knight. Muli siyang nagpasalamat. At nakipagkamay sila. Lumayo si Francois, ngunit huminto upang sabihin sa kanila ang isang bagay. Sinabi niya na ang kompetisyon ay dapat na maging makabuluhan din sa kanila, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi sila nag-aalala. Marahil ay masyadong natakot si Isaac para sa piitan. Sinabi ng GSO na malapit nang lumabas ang isang press release. Habang nagsasalita siya, nakita namin si Woojin na naglalakad at sinabi niya kay Francois na sa lalong madaling panahon ang Savior Guild ay papasok na sa ika-7 palapag na araw kasama ang piitan sa United Kingdom. Nagulat si Francois, nagtatanong kung sinabi niya. Dagdag pa. Sabi niya oo, at nakita namin ang 3 buwan bago sa loob ng piitan ng C+. Si Shakira ay tumingin sa likod, nag-aalala, pagkatapos ay umalis sa piitan. At tinitigan ni Woojin ang bangkay ni New AS, pagkatapos ay sinabihan ang mga lalaki na mauna at umalis. At ginagawa nila. Pagkatapos ay sinimulan niyang basahin ang kanyang mga alaala at nakita ang isang bagay na hindi niya alam na itinatago ng New AS ang pagkakaroon ng isang A+ donjon. He smiles, saying he was lucky. He gets a phone call from Second asking how the weather is and said he's heard na ang mga tao doon ay hindi gumagamit ng mga payong. Sinabi ni Woojin na siya ay Koreano at ang dalawa, NB, ay tumawa na nagsasabing si Isaac ay Ruso. Nakikita namin ang balita bilang hit tungkol sa A+ donjon at sinasabi ng mga tao na si Isaac ay mas mataas kaysa Sechin. Ikalawa ay nagsasabing ang Mesha Guild ay malamang na nasa sakit at ang malalaking guild ay humiling ng mga karapatan na sumalakay sa kanila at tinanggap nila ito.
Ang Frontier Guild. Nagpadala na rin ng British ng ilang manlalaro mula sa kanilang pinakamahusay na guild. Natutuwa si Wu Jin sa lineup at sinabi ng pangalawa na hindi ito nagtatapos doon dahil tinanong din ng Mesha Guild ng kung pwede silang sumali. Tinanong ni Wu Jin kung sino ang pinuno. Sinabi sa kanya ni second na si Sung Woo yon, ang pinakamalapit na aide ni Shinhan. Sinabi ni Wu Jin na maganda iyon dahil kailangan nilang pagsisihan ang paghahati ng kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Pumayag si second at lumayo si Wu Jin sa gate. Maaliwalas ang panahon at ngayon ay oras na para sa guild na mag-raid. Ang Batang Buwan at Shakira ay naroon dalawa. Hanggat ang lahat ng iba pang mga guild, sina Isaac at Gina, ay nagsimulang pumasok sa tarangkahan, makikita natin ang isang piitan. Nasa loob ang Mesha Guild, at isang Minotaur ang bumagsak sa sahig sa gitna ng guild, isang window ng status. Puro sinasabing lilipat sila sa susunod na palapag. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na 1-0 araw na ang nakalipas. Binuksan niya ang kanyang inventaryo, binunot ang kanyang espada, sinabing mangunguna siya mula sa susunod na palapag. Tinatanong niya kung ano ang tungkol sa mga miyembro ng guild. Sabi niya habang mahalaga ang kanilang paglaki, ito ay masyadong mabagal. Dapat ay nakapasok na ang Savior Guild sa A+ Dungeon ngayon. Kaya kailangan nilang i-clear ito bago nila matapos ang kanila. Pagkatapos, kapag lumabas sila sa piitan, agad silang maghahanda para pumunta sa susunod, at baka matugunan niya si Isaac sa piitan sa ika-8 palapag. Nakikita namin si Isaac sa loob ng piitan, at ito ay tinatawag na Land of Dragons. Mayroon silang survival quest mula sa unang palapag. Ngumisi siya, sinasabi kung gaano kaswerteng lumapit si Sung Woo, nagtatanong kung siya ba si Isaac, pagkatapos ay ipinakilala ang sarili sa kanya. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Isaac at muling nagpakilala si Isaac. Ang lalaki ay nagpapakita ng tahasang pagkapuot, ngunit si Isaac ay ngumiti lamang. Si Kari, si Gogmaster, ay humakbang, nagtatanong kung talagang ibubukod nila silang lahat. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat niyang alalahanin sina Ellis at Jay dahil nagkita sila sa loob ng dulahan dungyon. Iniyuko ni Ellis ang kanyang ulo, sinabing matagal na. He comments on how she seems much more obedient now. Isaac says no wonder they look familiar, and said he remembered them saying it's good to see them both again. Isang lalaking pinutol ng toro na may ilong ng baboy ang nagpakilala mula sa Kunlun Guild at isa pang lalaki ang nagpakilala sa sarili mula sa Victoria Guild. Si Yonghuan ay naiinis sa lahat na nag-iisip kung paano siya napunta sa ganito, sabi ni Isaac. Ngayong narito na ang mga kinatawan mula sa mga guild, gusto niyang tumaya upang magmungkahi ng pagpapalakas ng moral. Nagsimulang pawisan ang lalaking. Kunlun, ipinagpatuloy ni Isaac ang pagpapaliwanag sa mga amo sa itaas na palapag na isang dragon. Kaya bawat isa sa mga palapag ay may malalakas na mob at maaring ituring na mga tagapag-alaga. Tulad ng alam nilang lahat, ang mga tagapag-alaga ay bumubuo sa mga grupo, kaya ang iba't ibang uri ng halimaw ay nagkakaisa upang salakayin ang mga manlalaro. May ilang nanligaw sa kanya, nagtatanong kung ano ang taya, na sinabi ni Isaac na simple lang ito at ito ay isang bagay na ginawa niya noon. Ngayon ay naroroon na ang mga taong nakapustahan niya noon. Dapat itong madaling ipaliwanag. Nagsimulang mataranta si Alice matapos marinig ang salitang taya habang hinihila ni Isaac ang mga tauhan ng Merlin mula sa kanyang inventaryo. Pinagpapawisan si Alice habang sinasabi ni Isaac ang sinumang makapatay ng pinakamaraming halimaw ay bibigyan ng tauhan ng Merlin. Nagalit si Alice at nagpapaliwanag pa siya na nagsasabing hindi ito libre at para makasali sa taya. Dapat mag-alok ang bawat guild ng maalamat na item na may parehong kalibre. Nagulat ito sa lahat at sinabi ng bowl-cut na lalaki na isang bagay na dapat gawin ni Isaac, ngunit hindi mahalaga dahil lahat ng nangungunang guild ay pumirma ng kontrata bago pa man iligtas ang kanilang kapangyarihan hanggang sa itaas na palapag para hindi niya maabala ang kanilang plans. But Carrie says that's interesting at nagsimulang lumapit kay Isaac. She begins to release an aura saying the stuff he holding was originally her guild's, which he should. As a provocation toward them, right? Napangiti si Isaac, sinasabing hindi iyon totoo. Nagtataka si Gina kung paano hahantong ang sitwasyon.
Sinabi ni Bulcott na dapat itong maging provocation habang ngumingiti si Kerry, naglalabas ng kanyang aura na nagsasabing walang dahilan para tumanggi siya kapag sinusubukan niyang ibalik ang staff. Si Ellis, na pawis pa rin bilang Carrie, ay nagsabing mayroon din siyang kondisyon. Tinanong ni Woo Jin kung ano ito. Sinabi niya na gusto niya kung hindi niya gagamitin ang singsing ni Arthur o ang tauhan ni Merlin habang nakahiga. Tinatanong niya kung maabala siya kung gagamitin niya ang mga ito sa harap ng ibang tao. Galit na sinabi ni Carrie na hindi niya ito tatanggihan. Ngunit hindi lang iyon ang nagsasabi na siya ay may hahambing kay Sujin, kaya hindi ba niya dapat bigyan sila ng kapansanan kung siya ay nakikipagpustahan sa kanila. Sinabi niya sa kanila na maaari siyang sumang-ayon doon. Nabigla si Gina, sinabi na kung wala ang mga item, mababawasan ang kanilang kapangyarihan at iniisip niya kung magiging okay si Woo Jin. Pinutol ang mangkok, tumakbo si Chumley, nagtanong kung sino ang nagsabing makakapagdesisyon siya. Lumingon ito sa kanya at binigyan siya ng nakakamatay na titig. Natakot si Bolka. Sinabi ni Kerry na dahil kumpiyansa si Isaac, gusto niyang magdagdag ng isa pang kondisyon. Sinabi niya na gusto niyang ikumpara ang bilang ng mga tagapag-alaga na pinapatay ng Savior Guild laban sa lahat ng iba pang guild. Kaya ito ang guild niya laban sa iba pa. Tinanong ni Gina anong uri ng kalokohan yon at pinutol siya ni Sungo. Sinabi na ang intensyon ni Isaac sa simula ay hikayatin silang umakyat ng mabilis. So based on that, sa tingin niya ay wala namang masama sa suggestion ni Carrie kahit hindi pabor sa kanya. Galit si Gina. Nagtutulungan sila, iniisip kung sa tingin nila ay sapat ba silang tanga para tanggapin ang kahilingan. Mabilis na sinabi ni Isaac na may gusto siyang itanong, na sinasabi kung siya ang mananalo sa taya, kahit na makuha niya ang lahat ng maalamat na item na ipinasok nila sa kama, nagulat ang lahat sa tanong niya. Pagkatapos ay sinabi niya na walang pag-back out, okay. Ito ay pumuputol sa ilang mga artikulo ng balita na nagsasalita tungkol sa kung paano muling itinatayo ang Hansung Building, at tungkol sa kompetisyon sa pagitan ng Mesha at Savior Guild. Gayon din ang pagbabasa nito sa dilim. Ngunit mabilis na bumukas ang mga ilaw na ikinagulat niya. Sinabi ni Second na hindi niya sinasadyang takutin siya. Pagkatapos ay itinanong kung bakit narito pa rin siya. Nag-aalangan siyang sumagot at iniisip niya kung may nangyari. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang monitor para makita ang mga press release tungkol sa Guild Wars at napagtanto niyang dahil ito sa Shanghai. Sinabi niya sa kanya na gabi na, kaya dapat nilang tapusin ito at itanong kung ano ang gusto niyang kainin. Medyo nataranta siya sa pag-aalok nito ng pagkain. Sinabi niya na magiging matikas siya hanggat maaari ngayon. She looked at him doubtful, and he asks why she's staring at him like that. Siguradong sabi niya, dahilan para mapabuntong hininga siya. Pumaputol ito sa isang Dekboki store at may pagkain sila sa harap nila. Mukhang nag-aalala si Second na parang hindi siya nagkakaintindihan dahil nakita niya lang itong nag-ipon ng pera pero mayaman siya kaya makakain sila sa kung saan magarbong. Sabi niya sa kanya na alam niyang mayaman siya dahil siya ang namamahala ng pera niya at ang mga donasyon na nagmumula sa pangalan ni Isaac at nagdududa siya na. Kaya gusto niyang tumulong dahil pareho silang may layunin. Nag-alinlangan siya pagkatapos ay binanggit ang kanyang ama. Sa kanyang pagtataka, tinanong niya kung nakuha niya ang kanyang mga sagot mula kay Francois. Hinawakan niya ang kanyang pantalon. Pagkatapos ay nakakakuha kami ng isang flashback mula sa 4 na taon na ang nakakaraan. Nakita namin ang kanyang ama, si Lee Jin. Gayon din ang CEO ng Hansung Group. May pumasok sa opisina na nagsasabing nandito ang presidente para sa kanya. May meeting sa Hansung Group. Nakikita natin na hawak nila ito dahil sa kanilang pagbaba ng presyo ng stock. Ang presidente ay tumatahol sa isa sa mga empleyado at nalaman namin na siya ay pinangalan ng Park. Ang tatay ni Yonghu Shanghai. Ang ilang mga artikulo ng balita ay nagsasabi tungkol sa pagising ng mga manlalaro at isang posibleng gate sa loob ng Hansung Gin. Binasa ito ni So, habang si Yongho ay patuloy na tumatahol sa lahat habang ang mga nagpoprotesta ay nasa labas ng opisina na nag-uusap tungkol sa mga eksperimento sa mga manlalaro. Si Yongho ay hinampas ng ilang papel ang empleyado. Naghahasik si Jin ng mga relo habang nagsisimulang dumugo ang ilong ng lalaki at mabilis siyang nagsimulang humingi ng tawad.
Sinubukan ni Jin na pakalmahin si Young-ho na sinasabing hindi sinasadya ni Kim, siya ay nagtatrabaho para sa kanila magpakailanman. And then he approached Kim, telling him to raise his head even though it's raw for him to. Nagpasalamat siya sa kanyang pagsisikap at tatapusin niya ang talakayan kasama si Young-ho. Nagpapasalamat si Kim sa kanya at kay Jin kaya nagtanong kung ayos lang kung umalis si Kim. Sinabi ni Young-ho na okay lang pagkatapos umalis ni Kim. Sinabi niya kay Jin kaya siya ay masyadong malambot at hindi siya dapat maging masyadong mabait sa mga underlings. At kung ipagpapatuloy niya ito, mali ang pagkakaintindi nila na patatawarin niya sila sa bawat pagkakamali. Si Jin kaya salamat sandali, pagkatapos ay tinawag siya, nagtatanong kung maaari siyang magbigay ng ilang payo bilang isang matandang kaibigan. Tinanong ni Young-ho kung anong klaseng lecture ang ibibigay niya sa kanya, at sinabi ni Jin na maaaring ito ay isang pagkakataon. Sinabi ni Young-ho na hindi niya sasabihin sa kanya kung paano maaaring lumikha ng pagkakataon ang isang krisis, tama ba? Sabi ni Jin so syempre hindi. Pagkatapos ay nagtatanong kung ano ang pinakamalaking problema sa proyekto ng Mesha. Iniisip ito ni Young-ho pagkatapos ay sinabing ang mga manlalaro ay dahil lamang sa kabutihang palad nilang nagising. Sila ay mayabang at tumangging makinig sa sinuman. Kung sila ay mas kakaunti, hindi ito magiging ganito. Jin, sabi nito. Tama siya. Ngunit isa sa kanila, si Sejin, ang pinakamalaking problema. Nakikita namin sa basement floor ng gusali ang duguang surgeon na pumapatay ng mga mandurumog habang sila ay lumabas sa isang gate. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na i-scout ang loob ng gate bago sila magpadala ng susunod na alon. Nilapitan ito ng isang lalaki, pagkatapos ay lumikha ng isang clone ng kanyang sarili. At tumalon siya sa portal at nagsimulang tumakbo sa isang araw, nag-scouting sa lahat ng dako. Nagtatanong si Sujin kung ano ang nakikita niya. Sinabi sa kanya ng lalaki na ito ay isang solong palapag. Maging ranggo, at kinikilala niya ang amo, ngunit maliban doon, walang dapat iulat. Ngunit ang kanyang clone ay mabilis na naalis na nagdulot sa kanya ng takot. Sinabi niya sa kanila na mayroong isang halimaw na lumilipad sa paligid, at ito ay isa na hindi pa nila nakita. Pinag-isipan ito ni Sejin, pagkatapos ay sinabi niyang hulaan niya na kakailanganin niyang kausapin si Seo Lee at ipagpaliban ang pag-clear sa Dongyeon, Gin, kaya ipinapaliwanag pa rin niya kung paano ang proyekto ng Mesias. Bumalik sa paglilinis sa piitan, kung patuloy nilang ipagpapaliban ito ng ganito, ang preno ng piitan ay makakaapekto sa labas ng mundo kaya mabilis na makagawa ng desisyon. Pansamantala, pupunta siya sa France at magre-recruit ng manlalaro na papalit kay Sejin. Tinanong ni Young-ho kung sino ang nasa isip niya. Sinabi ni Jin na mayroong isang tao na nasa isip niya at siya lamang ang nakaligtas sa isang raid na may lumitaw na dragon. Mabilis na pumasok si Sujong sa silid na nagsasabing may ire-report siya. Sinabi ni Jin na nasa meeting sila. Ano ang ibig sabihin nito? Nakangiting sabi ni Sejin, urgent daw. Sinabi sa kanya ni Jin. Anuman, ito ay kawalang galang. Nagtanong ang naturang isang kung ganoon nga. Habang si Young-ho ay kumukuha ng isang bagay at ibinato ito kay Sejin para lamang makaiwas siya dito. Sinabi ni Sejin na hindi maganda kung patuloy siyang magwawala ng ganito dahil mamamatay ka balang araw. Tanong ni Young-ho how dare he go in and out of this place as if it belonged to him. At bakit sa tingin niya ay siya ang nagdedesisyon kung urgent ba ito o hindi, pagkatapos ay sasabihin niyang hindi niya makuha ang larawan dahil sa kanyang ego. Tinahol siya ni Young-ho at nakita namin ang isang slash sa kanyang mukha. Nagsimula itong duguan at sinabi ni Gin sa kanya na dumudugo siya pagkatapos ay tumalikod upang makita ang surgeon na nakabunot ng kanyang espada. Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niyang tumawid siya sa linya. Sabi ni Sejin hindi talaga. At kung talagang lumampas siya sa linya, kung gayon ang katawan ni Young-ho ay mapuputol sa kalahating gumulong sa sahig. Sinabi ni Sejin sa kanila na parehong nagbago. Sila ang hindi pa nakakaintindi at nagsisilbi sa ilalim niya ang kanilang seguridad kaya walang tutulong sa kanila. Kaya kung magsalita pa sila hindi na sila magtatapos sa ganito at dahil nagmamadali silang lahat, dapat mabilis silang matapos. Tinanong ni Gin kung bakit siya naririto at sinabi sa kanya ni Sejin na may nangyaring problema at may lumilipad na mob na hindi pa nila nakita kaya kailangan nilang huminto sa paglilinis muli sa piitan.
Nagalit si Jin na nagsasabing noong nakaraang linggo lang ay bumagal sila. Ito pababa, ngunit ngayon ay gusto niyang gawin itong muli at kailangan na nila itong i-clear dahil sa mga mandurumog na tumatakas. Tinanong ni Yongho kung gaano karaming oras ang kailangan niya. Sinabi sa kanya ni Sejin na hindi niya alam pagkatapos ay umalis siya. Nakita namin ang Shanghai na papalapit sa gusali, masayang tumatakbo sa Batang Ho. Umiling si Jin kaya kailangan nilang gawin ang kanilang plano at sabihin sa kanya na mabilis na umalis papuntang France. Siya ay tumugon na nagsasabing gagawin niya ito. Tumakbo si Shanghai sa basement pagkatapos ay ngumiti habang inaabot ang pinto. Nakita namin si Second na nagtatanong kay Jen kung nakuha niya ang pag-aproba ng presidente at sinabi niya sa kanya na oo at ihatid siya sa airport. Sinabi ng pangalawa na darating sila ng mabilis. Shanghai, na nagbubukas pa rin ng pinto, ay natumba sa sahig nang tumakbo palabas ang isang security man. Nagsimula silang tumakbo sa itaas at nakita siya ng isa sa kanila, pagkatapos ay sinabi na narito ang natitirang sibilyan. Ang isa sa kanila ay nasa telepono at nakita naming tinatawagan niya ang batang si Ho. Sinabi nila sa kanya na bumangon na siya kung hindi ay mamamatay siya. Itinanong niya kung ano ang ibig nilang sabihin, pagkatapos ay inabot ng isa sa kanila ang kamay. Hinahayaan siyang bumangon saka siya natapakan ng isang halimaw. Nakikita natin ang paglipad ng dugo, pagkatapos ay nalaman nating pumalakpak ang halimaw. Tumingin si Shanghai upang makita si Sejin na naglalakad pababa ng hagdan at nagkatinginan sila sa isa't isa. Tinanong niya kung sino siya, pagkatapos ay nautal siya na pagtantong si Sejin iyon. Patuloy siya sa pagbaba ng hagdan. Nakita namin ang sundalong naapakan, nagsimulang manginig, pagkatapos ay tumayo pabalik. Gamit ang lahat ng kanyang monitor, ibalik ang Ichi. Nagulat si Shinmai na buhay siya, at sinabihan siya ni Sejin na huwag sayangin ang kanyang kalusugan. Humingi ng tawad ang lalaki. Pumasok si Sejin, inis. Gumawa sila ng problema habang siya ay nasa itaas, pagkatapos ay tinawag silang kalunos-lunos. Habang naglalakad patungo sa Horde of Orcs, itinaas niya ang kanyang espada. Pagkatapos ay nakita namin ang isang bolang apoy na tumatama sa isa sa mga orcs. Nagulat siya at napatingin kay Shanghai, chanting. Pagkatapos ay numiti siya sa kanya. Nagsimulang magtanong ang mga miyembro ng seguridad kung ano ito. Nabigla. Isa siyang salamangkero, sabi ni Sejin sa kanya. Ito ay isang kasanayang hindi pa niya nakikita. Ang Orsi ay nagsimulang tumakbo palabas mula sa apoy at tumalon sa Sejin. Hinahati niya ito sa kalahati. Habang nasa likod niya ito, kasama ang lahat ng apoy niya, natamaan niya ang isang tubo, nabasag ito, na nagdulot ng pagsabog. Saying she is interesting. Sa airport nakita namin si Jen, kaya nag-email kay Francois ng kontrata, habang sinasabi sa kanya ni Second na narito sila at mayroon isang ligtas na paglalakbay. Sinabi niya sa pangalawa kung may mangyari, at naantala siya upang suriin ang kanyang anak na babae para sa kanya dahil ito ay tulad ng kanyang pamangkin. Ang sabi ng pangalawa ay okay. Dumating ang mga balita sa radyo sa kotse na nagsasabing nagkaroon ng sunog sa Hansung at kung ito ay isang gate o hindi ay iniimbestigahan pa rin, pagkatapos ay sinabing ang ilan sa mga empleyado ay hindi makatakas. Si Jin kaya bumalik sa loob ng kotse, sinabi sa pangalawa na ikot ito at mabilis silang nagmaneho. Nagtataka si Jin kung bakit kailangang mangyari ito ngayon sa lahat ng panahon. Mabilis na tumakbo si Yongho papunta sa kanyang helicopter, pagkatapos ay sinagot ang kanyang telepono kay Sejin, sinabing mukhang abala siya at tingnan ang mga larawang ipinadala niya sa kanya dahil pagsisisihan niya kung aalis siya ngayon. Siya ay tumingin sa kanyang telepono at hindi makapaniwala, nakikita ang Shanghai na nakikipaglaban sa mga Orsi bilang isang manlalaro. Nagtataka siya kung bakit siya nandito at nanginginig na nagsasabing siya ay isang gising. Sabi ni Sejin na akala niya parang pamilyar siya, pero anak niya pala. Pagkatapos ay sinabi niyang lumaki na siya ng maayos, na hindi na siya isang ordinaryong tao na tulad niya. Si Yongho ay sumigaw sa surgeon na dalhin ang kanyang anak sa kanya ngayon. Ngumiti si Sejin, sinabing mahirap gawin iyon dahil hindi mahuhulaan kung sakaling mangyari iyon. Umalis ka na ngayon, sinabi niya kay Sejin na maghintay doon at tumakbo mula sa kanyang helicopter. Binuksan niya ang isang emergency box, bumunot siya ng palakol, tinawag ang isang A.
Sa wakas ay dumating si Ginso upang makitang nababalot ng usok ang gusali. At napagtanto ni Second kung gaano ito kasama. Mabilis siyang pumunta sa likod ng kanyang sasakyan, kumuha ng briefcase, at binuksan ito, kumuha ng isang buton. Sinabi niya na umaasa siyang hindi na niya ito kailangang gamitin. Sinubukan ni Second na pigilan siya na nagsasabing masamang pumasok doon at ipaubaya na lang kay Sejin at umalis. Nagpapasalamat siya sa pangalawa para sa kanyang pag-aalala na sinasabing hindi niya akalaing gustong kontrolin ang gate. Kaya kung sila. At pagkatapos ay pilit pa rin siyang pinipigilan ni Second at sinabi niyang ang paaralan ng kanyang anak na babae ay nasa lungsod na ito kaya hindi nila maaaring ipaubaya sa iba ang kinabukasan ng kanilang mga mahal na tao. Pagkatapos ay sabihin sa Second na huwag mag-alala at pumunta na lang. Sumigaw si Second na hihingi siya ng tulong sa mga tao kaya mangyaring huwag lumampas ang sarili. And it's a promise. Si Jin kaya itinaas ang kamay, naglakad papasok. Nakikita namin sa gate doon, pinapatay pa rin ang mga halimaw. Hanga si Shanghai sa kanyang kakayahan, nagtataka kung bakit hindi siya pinapansin ng kanyang ama, at sinabing kung matututo siya sa kanya, ay magiging malakas siya kaagad at magiging sikat. Tinanong ng isa sa mga lalaki si Segin kung magpapatuloy sila sa paglilinis. Sinabi niya sa kanila na hindi iwanan ito sa ngayon. Tinanong ni Shanghai kung ano ang ibig niyang sabihin doon dahil kung iiwan nila ito ng ganito, lalabas ang mga halimaw. Tinanong niya kung ano sa tingin niya ang hitsura ng loob ng gate pagkatapos nilang madaanan ang dungeon break. Napabuntong hininga si Shinai habang sinasabi niyang nakakahiya ang mga mamamayan na nalantad sa panganib, ngunit aalisin nila ang susunod na piitan kapag naalis na ang kanilang kaligtasan. Nagkakahalaga ng kaunti kung isinakripisyo ng maayos. Natakot siya at tinanong niya kung sa palagay niya ay katumbas ng halaga ng mga manlalaro ang kanilang buhay. At siya ay nagte-text sa kanyang ama, sinisigurado na siya ay nasa eroplano, pagkatapos ay dumungaw sa kanyang bintana upang makita ang gusali, umaasang Shanghai ay okay din ito ngayon. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng surgeon na sinasabing kailangan niyang i-clear ito para matigil ang dungeon break. Nagtanong si Sujin kung okay lang kung mamatay ang lahat ng miyembro ng Mesha Project dito. Nag-alinlangan siya at sinabing hindi niya sinasadya sa ganoong paraan. Kung kinakailangan, kailangan niyang tiisin yon dahil ang lakas niya ay para protektahan ang mga manlalaro. Sinabi sa kanya ni Sejin na ihinto ang paglalagay ng asukal dito at hinihiling nila sa kanila na pumasok sa piitan upang protektahan ang mga tao sa lahat ng mga gastos. Sinunggaban niya ang mga surgeon ng pinakamahusay na nagsasabi na mas alam niya ang sinuman. Hindi niya sinasadya iyon at ang proyekto ay ginawa para protektahan ang mga tao at tumulong sa pag-aalaga ng mga manlalaro na may pakiramdam ng tungkulin. Tinanong niya kung sa tingin ni Sejin ay magagamit niya lang ang kanilang pera at mabuhay at hindi para magkamali at pumasok sa piitan upang linisin ang mga bagay bago mangyari ang isang bagay. Nakangiti si Sejin. Sa pagsasabing kailangan niyang tanggapin ang pananagutan sa pagsasabi niyan, at nakita namin si Shanghai na lumakad pasulong, tinanong niya kung bakit siya naririto at ganoon, at tinanong kung narinig niya itong sinabi nito, na isakripisyo nila sila para lamang mabuhay ang kanilang hamak na hari. Sinabi ni Jin kay Shanghai na huwag mahulog sa kanyang mga salita, at ang lugar ay mapanganib, kaya lumapit sa kanya. Tumalikod ito at lumayo sa kanya. Patuloy siya sa pagtawag sa kanya. Then we hear the sound of the floors being demolished, and a monster flies upwards through the destruction it caused. Yang Ho begins running down the stairs looking for Sejin, then hears something outside the window. He turn around too. Tusok niya ang kanyang sibat sa lupa, naghahanda na ihagis ang kanyang kakayahan. Isang dambuhala ang direktang tumakbo sa kanya at tumalon. Napangiti siya habang lumalapit ang mabahong hininga nito. Pagkatapos ay ibinaon siya ng martilyo sa mukha, pinalipad ito. Pagkatapos ay binigyan siya ni Jay ng thumbs up at ngumiti siya. Kumpleto na ang cast at isang higanteng bagyo ang sumabog sa kagubatan. Putol nito kay Gina na nagtatanong ng kung ano-ano kay Woojin. Tinatanong niya ito kung sinusubukan niyang mag-alaga ng alagang hayop o kung ano. Tinanong ni Woojin kung ano ang ibig niyang sabihin at sinabi niya sa kanya na mula noong nakaraan. Ibinibigay niya ang huling hit sa mga mandurumog sa isa sa mga batang Skelly. Masaya si Skelly Knight. Sinabi sa kanya ni Gina na tumingin sa scoreboard
na nagpapakita kung paanong wala sila sa unang pwesto. Ngunit sa ika-negatibo 3 si Gina ay nagsimulang stress na nagsasabing ang kanilang mga item ay kinukuha. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit patuloy niyang pinapakain ang Skelly Knight at tinahol ito na parang aso siya. Ngumiti si Woojin, pinupunit ang isang pahina ng kasanayan. Si Gina ay nanonood habang nalaman namin ang kalagayan ng Death Knight ay isang Skelly Knight na nakapatay ng 44,444 na halimaw. Pinapanood ni Yang Huan si Woojin na pumunta sa Skelly at inaalagaan ang kabayo. Handa na ang Skelly Knight at may lalabas na prompt na nagtatanong kung tatawag siya ng Deke, hindi Donkey Kong. Pinindot niya ang buton at nagsimulang lumutang ang Skelly sa hangin at ngumiti si Woojin. Ang isang bangkay sa tabi ng Yongwon ay nagsimulang sipsipin ang kaluluwa nito at nangyayari ito sa iba pang mga halimaw. Nagsisimula itong bumalot sa Skelly at isang maliwanag na liwanag ang lumitaw na lumilikha ng isang sinag na makikita ng lahat. Namangha si Gina nang makita namin ang isang pumatak na gabi ng Skelly na bumaba mula sa langit. Napagtanto ni Gina na may plano siya habang lumalapit ang Dike at yumuko kay Woojin. Tinanong ni Gina kung sisimulan na nila ang pagpatay ngayon, ngunit hinila ni Woojin ang The Book of the Dead. At sinimulang ilagay ang pagkabulok sa libro. Tinanong ni Jenna kung ano ang ginagawa niya. Dahil inimbak lang niya ang kanilang bagong sandata, hindi ba niya ito gagamitin para makahabol sa ibang guild? Sinabi ni Woojin na hindi at madali na nilang masakop ang mga natitirang palapag, kaya oras na para asikasuhin ang kanilang negosyo sa palapag na ito. Sinabi niya na hindi ang DK ang magpapasya sa taya. Sa halip si Gina ang magdedesisyon. Tinuro niya ang sarili niya. Nakita namin ang isang higanteng o hinila ang agro sa ilang mga orsi at nagsimula silang tumakbo papunta dito. Nanonood si Jay na nagsasabing natatakot sila sa kanyang lakas. Tinanong siya ni Ellis kung sa tingin niya ay kakaiba ito dahil marami na itong nangyari. Sabi ni Jay alam nilang hindi sila magkatugma. Si Ellis ay nag-iisip tungkol dito na nagsasabi kung minsan ang mga halimaw ay mabilis na tumakas ngunit ang sitwasyong ito ay naiiba. Nakikita namin ang agro ay nagmumula sa isang higanteng birding tatsulok na bagay. Sa gitna ay nakita namin si Gina na nakabuka ang isang mabahong ulo. Bumalik ito sa Sphinx Dungeon at pagkatapos nilang patayin ito ay tinanong niya kung may magandang loot. Binato siya ni Woojin ng isang item at tinanong siya ni Gina kung ano yon. Nakita namin na ito ay ang kahon ng nakamamatay na Echo at kinakain nito ang HP ng gumagamit upang maging sanhi ng isang malakihang panunuya sa lahat ng mga kalaban. Sinusubukan ni Gina na ibalik ito kay Woojin na nagsasabing desperado na ang unang mamatay at kailangan mong gumastos ng sarili mong HP. Ngayong alam namin na ginagamit niya ang kahon, ginagawa siyang tanga. Sabi ng batang babae pinapahirapan nila ang mga bagay sa pamamagitan ng paggawa ng mga walang kwentang taya at hindi na niya maibabalik ang mga resulta na sinasabing hindi siya sigurado kung ano ang kanyang plano. Sinabi niya sa kanila sa Russian uupo siya sa isang ito at hindi para ilagay siya sa kanilang kama at kung mabigo ito, maaaring masira ang guild. Sumagot si Woojin, sinabing kung ganoon, gawin mo ang gusto niya. Iniisip na sa lalong madaling panahon ay masusumpungan niya ang kanyang sarili sa isang pakikibaka na walang makakatulong sa kanya. Sinabi sa kanya ni Yonghuan na walang magagawa ang bluffing. Ngunit naabala siya ng 1 toneladang mga mandurumog na direktang sumisingil sa kanila na nakapalibot sa kanilang buong grupo. Nagtataka siya kung anong meron sa nakakalokang numero. Nakikita namin ang ilang grupo at sinabi ng isa sa kanila na ang katahimikan ay hindi siya komportable. Napagtanto ni Sunghuo na may kakaiba na parang nawawala ang mga mandurumog. Itinuro ng isa sa kanila. At nakakita kami ng stampede of mobs. Nagtataka si Sungho kung saan sila nagmamadali. Pagkatapos ay hinabol sila. Mabilis silang tumakbo sa kagubatan, nagulat lamang nang makita ang mga mandurumog na tumatakbo patungo sa Severe Guild. Si Kerry ay lumakad na nagsasabi kung anong item ang ginagamit nila. At nakita na niya ito dati. Naisip niya na ito ay isang walang kwentang bagay dahil walang sino man ang pipi na talagang gumamit nito, sabi niya. Narinig niya na si Isaac ay narcissistic, kaya walang sino man ang nagkaroon ng katapatan sa kanya. Ngunit isipin na mayroon siyang isang taong sapat na tapat upang mamatay para sa kanya. Pagkatapos ay tinawag silang lahat na sira ang ulo para sa paggamit ng napakalawak na lugar na panunuya para sa isang piitan ng ganitong kalibre.
Ito ay posible lamang kung ikaw ay baliw bilang impyerno. Ang bata ay nagpupunas ng pawis na tinatawag si Isaac na hindi matatag ang pag-iisip na nagsasabing siya ay halos mamatay. Tinitingnan ni Gina ang lahat ng mga maalamat na bagay, tumatawa, na nagsasabing sulit ang lahat ng pagsisikap. Binuksan ni Isaac ang scoreboard na sinasabi ang pagpapanumbalik. Ang ilan na nagtataka kung ginugulo lang niya sila. Sinabi sa kanila ni Isaac ang lahat na ikinalulungkot niya tungkol sa paghikayat sa kanila na tumaya, ngunit hindi niya sinasadyang nanalo. Sinabi niya sa kanila na ang taya ay isang taya, kaya't gagamitin niya ang mga item para sa kabutihan. Isa sa mga opsyon ang nakakakuha ng kanyang pansin. Galahad Shield, isa pang item mula sa Round Table. Swerte niya na nakuha niya ito. Nakita namin na kilala ito bilang Cursed Shield, at nagiging sanhi ito ng mga kaaway sa malapit na kumuha ng 5% ng kanilang kasalukuyang HP ay nasira, ngunit ang user ay nakakakuha ng parehong sumpa. Sinabi niya na ito ay isa ring mabigat na item para sa user habang hawak niya ito. Sinisigawan siya ng Bolcott na maghintay na nagsasabing hindi wasto ang taya. Tinanong ni Woojin kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi ng Bolcott na biglang sumugod ang mga halimaw sa Savior Guild pati na rin sa Mesha Guild. Si Gog at ang lahat ng iba pang guild ay nagambala sa kanilang mga halimaw na nangangahulugang hindi patas ang kama. Tinanong ni Isaac kung sinasabi niya na ang paggamit ng agro item sa kanyang tangke ay isang problema. Kahit na yon ang kaso, pagkatapos ito ay isang pagkagambala. Paano naman ang monster wave na ginawa niya gamit ang item? Mayroon bang ibang mga guild dito na makakayanan ang buong alon? Lahat ay mukhang galit ngunit napagtanto na wala silang masasabi tungkol dito dahil ang sagot ay upang makaramdam ng takot, magsisimulang lumitaw ang isang window ng status sa harap ng lahat ng mga manlalaro at sinasabi nito na ang natitirang mga araw ng kaligtasan para sa paghahanap ay nakumpleto ng puwersahan. Lahat ay nabigla dahil ito ang unang pagkakataon na nangyari ito at sabi nila lahat ng ito ay dahil narito si Isaac. Lumilitaw ang susunod na floor gate at sinabihan ni Isaac si Bolcott na kukunin niya ito na parang walang pagtutol. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pinto na nagsasabing oras na para sa susunod na palapag, pagkatapos ay binuksan ito papunta sa loob. Naputol ito sa paglalagay ng kamay ni Francois sa lupa, na sinasabing mahirap isipin na ang pinakamalaking lugar na gumagawa ng alak ay isa na lamang ngayong kaparangan. Tinanong ng kanyang butler kung gaano siya katagal dito, na sinabi niyang hindi siya sigurado dahil ang tanging magagawa niya ay panoorin kung nasaan ang gate. Harap niya. Tinanong niya kung ito ay kalunos-lunos at sinabi sa kanya ni butler na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. She even then talks about how a Korean wanted to meet him and if he really obliged him then Sejin, he could have become the man that's showing off here. And in the end, isa siyang hypocrite gaya ng iba. Nagulat si Butler pagkatapos ay sinabi sa kanya na hindi siya at naiba siya sa iba dahil ang kanyang mga pagpipilian ay magpapatunay sa mundo kung sino siya. Ngumiti si Francois pabalik sa piitan ni Woodman. Nakikita namin ang isang montage ng mga sahig na dumadaan sa pangalawa. Ang pangatlo ay nagpapakita na si Ellis 4th ay ang boys 5th. I have no idea, and now they are finally ready for the next floor. May nakita kaming manligaw sa harap ng gate at ang kanyang eyeball at si Isaac na nakangiti sa kanya. He clicks his tongue and we see the guild having a meeting. Saying the 5th floor will be done tomorrow so they can stop cooperating with Isaac on the next floor, then asks what they'll do now, are they going to attack Isaac on the 5th floor as planned or not? Nagsisimula silang lahat na mabigat na pag-isipan ang pag-atake. Si Ellis at Jay ay mukhang nag-aalala at tinanong ni Bolcott kung bakit sila tahimik. Hindi pa rin nila siya pinapansin at tinawag niya silang duwag. Nagsalita si Kerry na sinasabing dahil sa kapangyarihan ng Savior Guild, magiging mahirap na ibagsak si Isaac. Sumang-ayon si Sungwoo at sinabing kahit napatayin nila si Isaac, ang pagkawala ng kapangyarihan ay magiging labis. Tama. Si Bolcott ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at naisip ni Sungwoo na pinakamahusay na patayin siya dito. Ngunit kung hindi nila magagawa ay sapat na ang paghahanap sa kanyang kahinaan. Ngunit ang pinakamahalaga ang paglabas ng buhay bilang prio. Nakikita namin na kailangan nilang talunin ang boss upang lumipat sa susunod na palapag.
Ang mga manlalaro ay nagsisimulang makaramdam ng isang malakas na hangin. Baliw na sabi ni Sungu at natakot din si Kerry nang makita nila ang dragon na nakatalaga sa 7th floor. But now it's here. Isa Chilin Bolcott Grillin pero sabi siguro buti na lang daw kasi kung Red Dragon babawasan ang lakas ng tingin ni Isaac sa pangit niya nagtatanong kung may sasabihin siya. Hanggang dito muna sa part na to, salamat mga idol.